ginagalang po at kinikilala ang kapangyarihan ng ating Kongreso na magsulong ng mga panukalang batas para palakasin ang minimum wage policy at para na rin ito sa kapakanan ng ating mga manggagawa. At upang masiguro na ang mga pagtatalakay ay may matibay na batayan at sinusuportahan ng mga evidences at data, kami ay kasama sa mandato namin sa NWPC at sa Regional Board na magbigay ng technical inputs, lalo na sa mga hearings na pinapatawag ng ating mababa at mataas na kapulungan hinggil sa mga panukalang may kaugnay nga sa pagpapataas ng minimum wage. At layunin ng aming mga technical inputs na makatulong sa ating mga policy makers na masusing suriin at magpasya ng sa tingin nila ay naaayon para mas maging effective yung ating minimum wage policy. So kabilang dun sa mga ibinibigay namin ay yung mga wage scenarios na tinatawag natin, computation, simulations, na kung sakasakaling itataas yung minimum wage, ano yung magiging effect nito sa kabuuan ng ating mga tinatawag natin ng mga macroeconomic outcomes like yung sa GDP growth, yung effect yan sa employment, yung effect sa inflation. Kami ay nagbibigay ng inputs along these lines at amin ding ibinabahagi sa kanila at sa mga pagpupulong na yung kasalukuyang sistema na meron tayo ng minimum wage fixing ay naaayon sa Wage Fixing Convention ng International Labor Organization at sa mga practices ng iba pang mga bansa dito, lalong-lalo na sa ASEAN. So sinusulong natin yung prinsipyo ng tripartism, social dialogue sa pagitan ng mga sektor. Ito kasi yung naayon doon sa ILO standards on minimum wage determination process. At kami ay kaisa sa panawagan ng ating Pangulo na dapat dumaan sa masusing pagsusuri ang anumang mga panukala at nararapat nating balansehin ang kapakanan ng ating mga manggagawa at yung capacity naman ng mga mamumuhunan na magbigay ng tamang dagdag na pasahod dahil alam naman natin hindi naman yung gobyerno yung magbibigay ng wage increase. Kung hindi, ang magpapasa nito ay yung ating mga employers din at yung magiging effect din nung wage increase kung sakasakaling hindi kakayanin ng ating mga maliliit na establishments ay ang magiging effect nito ay ipapasa nila sa ating mga manggagawa din, mga consumers in terms of higher prices. Kaya nga, ang concern natin ay i-balance natin ito para kung sakasakali man na magkakaroon ng negative effect yung kung anumang wage increase na ipapatupad, sa kabuuan dapat ay maalalayan natin na hindi makaapekto ito sa overall na kalagayang pang-ekonomiya ng ating bayan.